So ayan po mga kabayan ang ginagawa ni Kuya, no? Yung mga ganyan. Yan din po yung mga pira-pirasong mga sanga-sanga, pinanggagatong niya. At the same time, ginagawa niyang bakod at bahay niya. Diyan nabubuo po mga kabayan sa mga sanga-sanga na yan. No? Pati dito mga kabayan, malinis. Itong harapan ng bahay ni Kuya, malinis. Samantalang ano ito, maraming mga nagkalaglagan ng mga dahong laya dyan. Pero nakita nyo naman talagang halata na sunod sa pagwawalis. So ayan po mga kabayan, panggatong ni Kuya, dahil tag-ulan ngayon, kaya siguro kailangan niya mag-imbak ng panggatong dahil tag-ulan. Mahirap maghanap ng panggatong. Masarap lutong kahoy. Kailan pagdating ng tag-ulan, mahirapan ka sa paghanap ng panggatong mo. Dahil marami ka rin kaagaw, dahil yung iba nag-iimbak din. Una-unahan na lang. Saan po yan galing, Kuya? Ay, ayun. Sa tawid pala. Tama. May naputol doon. May nabuwal. Oh, Aratilis. Ganda nga naman. Ano siya? Asiga. So ngayon po mga kabayan, ang gagawin natin, kasi noong nakaraan, akala natin walang tao dito, no? Ay nag-igib po pala si Kuya. So ngayon po, samahan natin siya mag-igib para just in case, alam natin puntahan, kasi wala namang ibang puntahan si Kuya, kundi bahay lang, kung halimbawa mawala siya, or pagdating natin wala siya, puntahan natin doon sa igiban niya. So ngayon, ang gagawin natin, ay samahan natin siya mag-igib. Kuya Oming, sama tayo doon sa igiban nyo, ha? Sasama kami sa inyo mag-igib. Okay lang po? Okay, sige. Dalhin natin yung mga yung balde. Ayan, ako magdala nito sa balde. Yung mga lagay natin dito, yung mga tubig nyo doon sa galon, para may pondo na po kayo ng tubig. O, lagay po dito. Buhos natin. Ang kunti lang muna, hugasan ko. Tika. So ayan, ito yung mga nasalok ni Kuya Uming. So samahan natin siya mag-igib para malalaman natin. Pwede niya ito pang hugas-hugas mga kabayan. Ayan. Meron pa po, kuha pa po kasi tulungan namin kayo mag-igib, Kuya, habang nandito kami. Kundi mayroon ka ng tubig na nakaapondo dyan. Siya, magdala na rin kayo ng mga damit nyo. Maglaba doon. Ano na? Pantalon ka pala kayo. So ayan po mga kabayan. Samahan natin sa kayo aming mag-igib, maglaba. Para just in case na wala siya dyan, so silipin natin siya dyan sa iniigiban niya. Ang hirap po mga kabayan. Kasi, ayan, katulad kanina, nakita natin,
yung tubig niya, no? Butin lang kahit paano yung dinadaanan ni Kuya Oming papunta doon sa igiban niya ay simento yung dinadaanan. Yung nga lang may kalayuan. Ngayon meron natin palanggana, may balde na, at may imbaka na siya ng tubig niya. Mabilis pala maglakad to si Kuya Oming, Mamidi. Malaking tao, matangkad, ang laking tao. Kaya yung hakbang niya, matangkad pa to sa akin mga kabayan. Ang laking katawan or kasing tangkad kung mga ganyan. Ang laking mama talaga. Sabi nga ng mga kapatid dati ay talagang malaki ang katawan nito. Kailang pumahit na, syempre yung pagkain niya inasa na lang sa mga pulot-pulot or bigay-bigay, no, or mangga na lang kinakain. Kaya sabi ko, wag ka nang umalis kuya, ha, parang awa mo na para hindi ka na magutuman, hindi mo na hanapin yung pagkain, hindi ka na malilipasan. Malayo pa kuya? Dyan na. Malayo. May kalayuan itong pinag-iigiban nyo po. Okay. Dito pala. Tao po. Sinamahan lang namin si kuya. Dito pala siya nag-iigib. Salamat ha. Oo, dito pala nag-iigib si kuya. Buti naman binibigyan siya ng tubig dito. Salamat. So dito po, sa inyo po ito. Ayan. So dito po pala nag-iigib si kuya, mga kabayan. Salok yung Mamidi. Ilang buwan na po siya dito, nanay, nag-iigib sa inyo? Matagal na din. Matagal na din? Buti alam din po niya na may tubig dito, no? Nakikita naman kasi dumadaan naman siya. Oh. Parang katatay ready, no? Ayun, okay. Yan, tapos lagay niyo po doon sa balde, kuya. Basahin niyo po muna lahat. Kung may tubig pa dyan sa balik, dyan sa kanal. Opo. Doon sa kanal doon namin sa kanal. Kawawa naman. Tapos pag mag-igib siya ng tubig niya dito. Painom. Pang yung panlus. Nahiya siguro siya. Mahiya siguro siya. Sige, sabunan niyo po. Unti-unti lang.
Ayun po, oh, yung upuan, yung bangkito. Oh, para di kayo mangawit, kuya. Ayan. May brush ka pa. Sabunan nyo po. Ayan po, barita. At tanggalan nyo po muna ng dumi. Ayan. Buti na mabait yung may-ari ng tubig dito, kuya. Hindi ba? Yung pagpa-ibig. Gagamitin din namin sa gilid. Sabunan nyo po. Tipid ni kuya magsabon ah.
Ganun yung ganito. Kaya ganun pa lang. Lagyan pa ng ano? Sabon ng yun. Ako, kapatid. May kakating na buklod. Nauna. Dos na. Bigyan mo nito yung sabon. Yan, ito yung barita. Magsabong ka ng maayos. So dati po mga kabay sa kanal daw naliligo si kuya. No, tapos dito naman din siya nag-iigib ng pang inom niya. Ngayon walang tubig dyan kaya hindi siya nakakaligo dyan dito. Magsabon po kayo. Ayan po. Ito po barita. Galing na buklod. Yan. Galing Ano? na buklod. Ikaw? Dalhin mo yung sabon mo. Ay, ito, lagay ng sabon. Shampoo mo din. Yan. Tapos pag may konti kang labahan mo na agad ha. Pag pupunta kayo dito kuya, para di matambak ka ng labahin. Para hindi mangangamoy yung loob ng bahay mo. O, yung ano.
Tingin na mga Domingo sa mga naglaba. Punta mo na. Malamig. Kaya niya man Merienda muna mga kabayan kasi medyo malayo-layo yung lalakarin namin. Na-presko din si kuya sa wakas naligo. Kasi pag naligo yan, ulo lang binabasa. So ngayon, sabi ko basa mo yung pati katawan para makapagsabon. Na-presko. Kuha ka ng soft drinks ayun. No? Ilagay na sa plastic. Kinain to yung lagay mo to. Thank you ha. Thank you sa pagpaigib ni kuya dito ha. Salamat. Ayan po mga kabayan, tapos na tayo. Natunto na natin kung saan nag-iigib si Kuya Omeng. Dating ayan, dyan sa gilid mga kabayan, dyan siya naliligo. No, kasi doon, sabi ng may-ari ng puso, ay nag-iigib lang siya doon. Tapos binabasta lang niya yung kanyang ulo. First time niyang maligo, nakasama kami doon at naglaba. Siguro si Kuya Omeng, pag tag-ulan o pag merong tubig dyan sa irigasyon, saka siya maligo at maglaba. Nahihiya siguro doon, kaya tama na sa kanya, makaigib siya ng pang-inom niya, mga kabayan. So, alam na natin, kung sakaling wala siya sa bahay nila, so nandiyan lang siya sa igiban. At dyan din po siya bumibili ng kailangan niya. Halimbawa daw, bigas, kalahating kilong bigas, no, puspuro, magic sarap, yung mga ganyan daw. Dyan siya bumibili. Medyo may kalayuan din po mga kabayan. Pero kilala siya dyan sa mga tao. Mabait daw si Kuya. At sabi pa nga ng mga tao dyan na nakakilala sa kanya, no, luminis daw yung paligid dahil pinupulot yung basura at tinatabi. No, sinusunog niya. Natanggal daw yung mga kung ano-anong mga basura dyan sa tabi-tabi kasi siya mismo ay nililinis yung palibot o kahit saan daw siya magpunta. Talagang pag may mayroong madaanan na basura, pinupulot niya. Ay, sa wakas, malapit na rin tayo. Na-presko si Kuya Omeng. Nakaligo. At nakapaglaba pa, higit sa lahat. Nakapaglaba pa.
Tingin dito kuya. Guwapo ah. Foreigner na foreigner yung dating niya dyan ah. Mistiso si kuya eh. Ang tangkad, guwapo. Malaki yung katawan, lalo na siguro noon. Hindi lang ganyan yung katawan ni kuya kung hindi lang nakaranas ng ganito. Iusog mo para di matuluan yung mga ano, yung tubig mo kasi maglalasang sabon yan. Tapos diyan kayo kukuha ng pang ano. Ilipat nyo po doon yung iba, ito. Yan, lipat nyo po doon. Oh. Para hindi mangamoy sabon yung ano. Okay, sige, dito na kami. Makatulog na kayo maayos dahil wala nang lamok na kakagat sa inyo. Ayusin nyo na lang po yung gilid ha para hindi kayo mapasok sa lamok kuya. Okay, bye-bye po Kuya Uming. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.